error F5 sa ating 3 HP DC inverter. Ayan. So samahan nyo kong alamin kung ano itong F5 error na ito at ano yung mga posibilidad na pwedeng panggalingan. So subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Ayan, good evening mga ka-Aircon Tech. So yung topic natin ngayon yung F5 error. So ano ba yung F5 error na nakikita natin na alarm? So ito di-discuss natin base doon sa problema nung F5 error na yon, yung 3 HP natin na DC inverter. Ang problema niya is nanggaling sa pan motor. Yun, or nanggaling doon sa mismong board natin. Pero paano ba natin ayusin itong ganitong F5 error? Okay, so samahan niyo ako at i-discuss natin. Okay, so bago ko ilabas yung F5 error natin, so ituturo ko muna yung ating ginagamit na regulator, yung 7815. Yan, or AN7815. Ayan. So, AN7815. Yan. O, 7815. So, ano ba yung regulator na yan? So, ito yung regulator na 7815 na ito. Ayan. So, makikita nyo, ganyan yan. May tatlong paa. So, ito yung out. Yan. So, ito yung in. Ito yung negative or ground. Ayan. Okay. So, ito yung pinaka-in na pinapasukan natin. Yung voltage na pwedeng pumasok dito sa ating regulator na 7805. So, 78, ang i-out niya is 15 volts. Ayan. 15B. So, ang in natin, pasok tayo sa 78 volts. Ang i-out natin ay 15 volts. Ayan. So, ano bang kaugnayan nito dito sa ating gagawin na board? Ayan. So, pakita natin. So, ayan. Ito yung board natin na ayan o. Yung 3 HP DC inverter natin na wall mounted. Ayan. So, ganito ang design ng board niya. And, makikita nyo yung kanyang ito. Sa design ng pan motor niya kasi is DC na siya. Yan yung nakakabit dito. Yan. Gumamit siya nito, yung capacitor na ito. Yan. Ito. And, ayan. Okay. So, ipakita natin. Tingnan ko lang kung ipo-focus natin ng maayos. So, ayan yung board natin na 3 HP. Ayan. So, ganyan na itsura niya. So, makikita niyo yung pan motor na pinagkakabitan natin. Ayan. So, yung pan motor niya, ganitong klase. Ayan. So, DC na siya. And, may apat siya na, ay, meron siyang ganitong connector. Ayan. Okay. So, ito, discuss lang natin. Yung pinakita ko na 7815 sa inyo na regulator. So, may supply siya na 15 volts. And, yung ating supply na ito, yung 330. So, nakaseparate siya. Nakaseparate yung supply ng ating DC pan motor. Ayan. So, tingnan nyo kung anong nangyari dito. So, set natin sa DC voltage. Ayan. Sasaksak ko yung unit. Ayan. So, nabuhay na siya. Yung ating unit. And ito, may makikita nyo yan dito, may indicator na supply o may nakasulat na voltage reference tayo dito is 17 volts. Ayan. So dito sa dalawang terminal na ito, ito yung supply na pumunta sa ating pan. Ayan o, 16.772. Pero lumalabas, may supply tayo na pumapasok sa kanya, pero lumalabas pa rin sa kanya yung F5 error. So, yung F5 error na yon, maaaring ang naging problema natin, pwedeng sa pan motor, o mabagal umikot ang pan natin. So, ang lumalabas na error sa atin, yung F5 error. So, yon, kaya pinakita ko sa inyo pala yung 7815 na regulator. So, ito yung 7815 regulator natin. Ayan.
Ito, kung mapapansin nyo, ayan, teka, takpan. So, ito yung pinakita kong paa kanina. Yan yung input. 16.7. So, 17 volts. So, dapat may i-out sa kanya na, ayan, dapat may 15 volts output siya. Yan. So, kaya lumabas yung ating F5 error na yan. So, may kulang tayong supply. Ito, yung pinaka-regulator natin, walang ini-out na 15 volts. Yan, yung 7815 natin. Okay, so subukan kong ipakita sa inyo ito ha. Bubunutin ko yung pyesa. Okay. Yan. Try nating tanggalin. Yan. Okay, so ito yung regulator natin na yan. Ito ah. Yan, ito yung binunot ko na ayan. So, hindi yata mapokus sa camera. Ayan. So, 7815 po ito na regulator. So, tingnan nyo yung kung bakit siya nagka-problema. Okay? So, ilayo ko muna siya. So, ayan. Yung ating 7815. Kung nakikita nyo yan. Ito yan. So, kung paano natin i-test, naipakita ko na ito dati eh. So, ito yung may power supply ako dito na ayan. Lagyan natin ng yung medyo malabo. Ayan. So, ito yung ating negative and positive. Ayan. Okay. So, saksak natin yung power supply muna. So, ayan. May supply ako na 19.2 volts. Ayan. So, ito yung ating 7815. Yan. So, kunin natin yung ito. Kunin natin yung negative. So, ang negative niyan ito. Yan. Or yung gitnang paa. Yan. Yung gitnang paa or ito yung pinakabitan ng heatsink niya. So, negative supply ito. Yan. And, ang positive niya, input, ito, based doon sa drawing natin, ayan o. So, ito ang in, ito ground, ito yung out. Ayan, so, kabitan natin ang in, and, tignan nyo yung input. So, ito yung input natin. Ayan. So, 19.4. Ito ang out natin. Yung chinek natin kanina na out. So, yung out niya is, wala siyang output. Kasi 0.094 na yan or 0.1 volts na lang. Pero, meron tayong input. Ayan. So, ibig sabihin, defective yung ating 7815 na supply ng ating pinakapan or yung ating pinaka-regulator na 15 volts. Kaya nag-a-alarm siya ng F5 error. So, hindi umaandar yung ating pan motor. Yan. So, meron ako dito. Yeah. So, ayan. Ito yung ating good parts na bago. And, subukan natin. Ayan. So, magkaparehas lang siya. Magkaiba lang siya ng manufacture. And, may bakal yung isa. Ito, wala. Pero parehas siyang ng value, 7815. Ayan. So, ito yung defective natin kanina. Ayan. And, ipakita natin tong good parts. Ayan. Iwalay ko lang. So, ito yung out. Ito yung in. Ito yung ground.
Okay. So, kabit natin yung positive. And yung puti ang ating pinaka-negative. Yan. Then, ito. Ayan. Okay. So, ayan yung input natin. Naging 18 volts siya and yung ini-out niya. 18 volts yung in. Yan yung out niya. Oh. 15 volts. Ayan. Ito yung in. Ayan. In. 18 volts. Ito yung out. Ayan. 15 volts. Okay. So, ito yung good parts natin. Ayan. Good parts. So, ito yung defective parts natin. Ulitin ulit natin. Ayan. So, ginround ko na lang siya doon sa ayan. Ilaw. So, ayan. Nag-in siya ng 19. And, tignan nyo yung out. Ayan. So, naging 1.9. So, wala siyang ini-out na 15 volts. So, yung isa, ito yung good parts natin, meron. So, subukan natin ikabit ngayon. Okay? Okay. So, ito yon yung tinanggalan natin. Ayan. Tanggalin natin yung yan. So, ito yung ating 7815. Ayusin ko lang yung paa. And, yun yung isasalpak natin. So, ito baka magkamali kayo ng pagbabalik. So, ang input natin from left, yan. Pag nakaharap sa atin ito, yan. Pag nakaharap sa atin, yung left, yun yung in. Yung right, yun yung out. Yan ha. Ito, in. Yung left, pag nakaharap sa atin. So, yung out, yung right. Okay? So, hanapin nyo lang yung input voltage supply niya. Yan. Medyo malabo yung ating camera. Okay. So, ayan. Pero pinakamaganda nito, kapag tinanggal nyo, tandaan nyo kung paano naka-facing yung parts. Kung medyo hindi pa kayo ganun kapamilyar. Yan. Okay. So, kabit natin. Yan. So, ayan. Yung ikinabit natin na okay. So, itupi ko muna itong samantala. Ito. Ayan. So, yan yung pinakita natin kanina. Ito. And, subukan natin uling na ipakita yung voltage. Yan. Sasaksak natin kung nagbago na siya. So, ayan. Nabuhay na siya. Ayan. Nagbiblink siya. So, ito yung ating input. Ayan o. 16.7. So, dito na tayo mag-ground. Ito yung input natin. Okay. So, gitna ang input. Ay, gitna. Ayan. So, ground, yung pinakagitna natin. Ayan. So, kung makikita nyo sa tester, ayan. 16.7. So, ito yung out natin. Yan. So, meron na tayong 15 volts. Yan. So, yun yung trabaho ng 7815. Okay. So, itry na lang natin ulit. Okay. So, balikan ko kayo saglit.
Okay, yan. Medyo maliwanag na yung ating F5 error. So, yung F5 error natin, nanggagaling sa fan motor. Yan. Pero hindi lahat ng problema galing mismo dito sa ating fan motor. So, kapag nagka-problema ang fan motor natin, mabagal ang ikot, lalabas yun, madidetect niya yung F5 error na yun. Lalabas siya, mag-a-alarm siya ng F5. So, meron akong isang nakita na problema pa dun sa board natin. Yung ating, ito, yung dalawang photocoupler niya. So dito kasi dumaan yung pinaka-control na nanggagaling sa system niya, kaya nadidetect niya yung ating F5 error. Ayan. So kapag sira itong dalawang photocoupler na to, madidetect niya rin yung ating F5 error na ito. So maaaring mabagal pa rin ang ikot niya dahil dito sa control. Ayan. Ito, yung dalawang photocoupler natin. So ito yung nakita ko na problema. Ito yung 7815 natin. Pero based doon sa mga nakikita nating ibang problema pa, hindi lahat doon pwedeng manggaling. Pwede rin siya yung sinasabi nila na F5 error galing daw sa sensor. So pwede rin, ito yung sensor na kakakabit doon sa ating malapit doon sa compressor. So kapag hindi nyo ito kinabit ng tama at ikinabit nyo doon sa malapit sa compressor, yung pinaka-discharge natin, so maaaring mag-alarm din siya ng F5 dahil masyadong hindi niya nadidetect yung init dito. Yan. So maaaring mag-alarm pa rin siya. So umiinit masyado na yung ating condenser pero hindi pa nadidetect ng ating sensor. Ayan. So maaari rin mag-alarm ng F5 kasi may nagsasabi na lumalabas na yung F5 na yon, wala naman sa fan motor, wala sa board. So katulad ng isang naging ginagawa namin na board dito, so medyo nalakihan na ng gasto si customer dahil bumili na ng sensor, bumili na ng board. Ito, yung board na ito. So ni-replace na nila yan. Pati ito yatang babang board. Pati fan motor, pinalitan na rin. Pati indoor, pinalitan na rin nila. So hindi nila nakuha yung F5 error. So yung based doon sa pagkakacheck ko, ang nakita kong problema, mali yung value na ikinabit na sensor. Ito, yung discharge sensor natin. And yung photocoupler, nagkaroon siya ng parang lost contact and nag-change value yung isa. Pero actually, bago yung board na ipinalit nila, kaya hindi nila mahuli-huli yung problema. So, maaari yung board na nakuha nila, may defecto. Ayan, kaya medyo nalakihan ng gasto si customer kasi pinalitan ng mga bagong board, nagpalit ng fan motor, nagpalit ng sensor. So, ayun. So, sa mga ganito siguro, i-check na muna natin. Huwag na lang muna tayo magpalit ng magpalit. So, kaya naman siguro ma-check na ito. Yung 7815 supply, yung 310 volt supply natin, and yung photocoupler na control natin na nanggagaling ng system. Yan. So, okay. So, susubukan namin paanda rin doon mamaya. And sana may natutunan tayo. Ayan. Okay, so subscribe na lang po, JDL Electronic Service Center, para mas marami tayong mailabas na ganitong board. Actually, palaki ng palaki itong ilalabas natin. Sa sunod po yung 3-tanner na inverter ang ilalabas natin. So, isi-set up lang muna namin. So, dito muna tayo. Nag-umpisa muna tayo sa maliliit and para mapamilyar tayo. Then, saka tayo pumunta dun sa medyo malalaking unit na. So, kapag nasusundan na natin itong maliliit na unit, so mapapansin nyo, 3 HP na ito. Dati hanggang 2.5 pa lang tayo na inilalabas. So, ayan. Sundan nyo na lang yung mga video na ginagawa natin para, eto, medyo sa susunod, medyo malalaking aircon na para may analyze nyo yung board na ganito. Actually, parehas din naman ito ng maliliit. Pinalaki lang. Medyo kinakabahan lang tayo pag medyo lumalaki na yung board. Ayan. So, actually, pare-parehas lang yan. Pag alam natin i-check yung maliliit, so, masusundan natin itong ganitong kalalaking board na. Okay? Ayos!